Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu 2 hours ago. Sabi niya, "The best thing I have heard from BBM in ever is he is going to file economic sabotage cases against contractors and congressmen na binababoy ang flood control projects." Wow! Hindi ko pa narinig mismo si PBBM nagsalita nito. Kaya lang, the fact na ipinost ni Kipi Chu, I'm sure narinig niya ito. Good news. Talagang totohanan na ba ito? Kasi mabigat na kaso yan, economic sabotage cases. Tingnan natin ang iba pang kwa ni Kipi Chu. Ay dagdag pa siya dito. Sabi niya, i-remind natin si BBM na gawin niya. So, sana hindi lang salita ito Sana samahan ng paggawa. Kasi nga, itong latest inspection niya sa Bulacan, yung ghost project talaga na 55 million worth na flood control project, walang nagawa ni isang trabaho. Binayaran na ng gobyerno yung kontraktor. Talagang, I'm getting very angry, sabi niya na So, ang mabait nating Pangulo, nagsisimula ng magalit after 3 years. Ngayon lang siya magalit. Ito, Cynthia Laigo Obra against who? Himself? Ito, dito lang tayo sa Bulacan, yung wala talagang ka-project-project. Kita mo yung ilog. Wala talaga. Identified na yung contractor tingnan ko yung pangalan ng contractor bayad na Ano ito? So ito ipinost ng Presidential Communications Office ang resibo, yung bayad 55 million pesos flood control project sa Baliwag, Bulacan. SYMS Construction Trading. Ito yung contractor. Yan, tinanggap niya ang pera 55 million pesos sa Bulacan First District Engineering Office. So, ma-identify na yung contractor. Ma-identify na rin yung DPWH official kasi First District Engineering, DPWH First District, kung sinong district engineer. Yun na yun. Sangkot na yun. Ma-identify na rin yung kongresista. Sino yung First District Congressman ng Bulacan. Di ba? Klaro na? Kailangan ito, imbestigahan muna. Hindi sapat yung nakita lang ng presidente, nandun na, dapat may formal investigation. At ang tanong, sino ang mag-conduct ng investigation? DPWH pa rin? Sana hindi, kasi nga, baka mamaya, Sempeder flocks together. Yung investigasyon nila, hindi nila makuha yung maraming ebidensya, magiging mahina ang kaso, makakalusot. Ang pinaka-the best dito, ang mag-imbestiga yung third party or independent body na mag-imbestiga. Kagaya, ito na nga, si Mayor Magalong ang nagbo-volunteer ng mag-imbestiga. Ayaw ng Pangulo. So, sino kaya ang pa-imbestiga niya nito? So, Sol, Edrolin, going to, between that and actually filing is an ocean-wide gap where a lot can still happen. Or it could be just one of those pronouncements during lucid intervals. Malayo pa
ang tatahakin bago makapag-file ng kaso ay agree nito. Kailangan pa ng gathering of evidences. Kulang pa itong mga ebidensyang ito. Kasi nga sa korte, dapat sa korte, proof beyond reasonable doubt. Lalo na yung involvement ng kongresista. Ang kontraktor, madaling i-convict o parusahan ng kontraktor dahil sila yung gumawa eh. Walang ginawang project. Makikita mo. O di madali. Papaano ngayon mailink yung mga politiko na may mas, according to Mayor Magalong, according sina Senator Lacson, na mas marami ang kinikita. According to Senator Marcoleta, yung kanyang Blue Ribbon Committee hearing, ano yun? Yung isang dike, 85% lupa, 15% simento, 5% bakal, equals pera. Yun na yung formula nila sa mga palpak na flood control projects. At bakit ganon ka substandard o palpak ang project? Dahil nga halos 40% ang natatanggal sa pundo papunta sa politiko, sa kontraktor ba o ano dyan. Tapos meron pang share ng implementing agency, may share ang contractor. So 30% lang ang naiiwan sa pundo ng taong bayan. Kaya halos lahat, kung hindi man ghost, is substandard. So nakakalungkot. Mayor Dimitilio exempted si Tamba. Ferdinand Guarin, he is getting angry na daw. Oh, baka hanggang galit-galit lang. Baka mamaya pag may mga kumausap, wala na naman. Kaya nga, dapat mag-ingay tayo mga taong bayan. Mag-ingay tayo hanggat hindi sa hantong sa kaso at uusigin ng korte ang mga taong nasasangkot dito. Tama yan, kongresista at saka DPWH at saka kontraktor. Yan, tatlong level yan. Kung paniniwala natin si Mayor Magalong, pinakamalaking kinupit, politiko, kontraktor, and then DPWH. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon magatop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa gitagaan na mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kisani ma. Matumba na mo. Una ni ang ilang kahimtang.
karon no managit sa pag-atop nindot nagit nga Salamat na nagtabang sa sin kay salamat ani nagikulonan. Pasalamat ko Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Gawad niya mo di na gimapalit na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di na biulonan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay? Duha na ka tuig. Kantos gyud sa mong balay nga ba na kanot na pero kaya mo kanya po ni sa tanto na mo kanya mo tulok adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sinaw.